Sa isang marangyang opisina na nasa tuktok ng isang mataas na gusali sa Makati, abala si Sandro sa kanyang laptop habang hawak ang telepono. Ang kanyang mga mata ay punong-puno ng determinasyon habang sinusuri ang mga graphs at figures na nagpapakita ng galaw ng kanyang investments. Sa edad ng 30, milyonaryo na siya, ngunit hindi iyon sapat. Pangarap niyang maging isang bilyonaryo at handa siyang magsakripisyo para dito. Sa kabilang banda, nasa bahay ang kanyang asawa na si Liza, kasama ang dalawa nilang anak, sina Mika at Jiro. Ilang linggo na rin ang lumipas mula nang huling makita ng mga bata ang kanilang ama. Lagi na lamang nitong sinasabi na marami akong meeting o kailangan kong habulin ang deadline. Honey, uuwi ka ba mamaya? Tanong ni Liza sa telepono habang pinapakalma si Mika na umiiyak dahil gusto nitong makita ang ama. Hindi ko alam, Liza. May 3 pitch meetings pa ako ngayong gabi. Kailangan ko mag-double check ng reports. Hindi ito pwedeng ipasa-pasa lang sa team. Sagot ni Sandro na may bahagyang inis. Sandro, 2 linggo na yung pitch na yan. Hindi mo na nga kinausap ang mga bata noong anniversary natin. Baka pwedeng maglaan ka naman ng kahit isang gabi para sa kanila. Pilit ni Liza na pinipigilan ng pagtulo ng kanyang luha. Huminga ng malalim si Sandro bago sumagot. Liza, akala mo ba madali lang itong ginagawa ko? Akala mo ba kaya ko lang baliwalain ang bawat oportunidad na lumago ang negosyo? Para ito sa inyo, para sa kinabukasan natin. Para sa amin? Sandro, hindi na kami sigurado kung kasama pa kami sa mga plano mo. Anong silbi ng pera kung wala ka namang oras sa pamilya mo? Hindi na napigilan ni Liza ang kanyang emosyon. Tumahimik si Sandro. Ang tanong na iyon ay tumama sa kanya, pero mabilis niyang tinapik ang sarili sa utak. Hindi niya pwedeng hayaang matalo siya ng ganitong emosyonal na drama. Nagpaalam siya kay Liza at sinabing mag-uusap sila kapag natapos na ang lahat ng kailangan niyang gawin. Sa opisina, matapos ibaba ang telepono, pinilit ni Sandro na baliwalain ang pag-uusap nila ng kanyang asawa. Binuksan niya ang email at nagbasa ng ulat mula sa isang bagong proyekto. Focus, Sandro. Bulong niya sa sarili. 1 taon na lang, magiging bilyonaryo ka na. Ngunit sa likod ng kanyang isip, nariyan ang tanong ni Liza. Anong silbi na pera kung wala ka namang oras sa pamilya mo? Naalala niya ang huling pagkakataong dinala niya ang mga bata sa amusement park. Ang saya ng tawa nila habang magkasamang sumakay sa carousel. Pero gaano na ba katagal mula noon? Hindi niya matandaan. Makalipas ang ilang oras, isang email mula sa school ng kanyang anak ang dumating. May special presentation pala si Mika kinabukasan at inimbitahan siyang manood. Napakunot noo si Sandro. Isa na namang event na kailangang isakripisyo para sa negosyo. Hindi nila maiintindihan. Kailangan tapusin ko to. Sabi niya sa sarili. Ngunit sa kaloob-looban niya, alam niyang hindi na niya kailanman may ibabalik ang mga sandaling namimiss niya kasama ang kanyang pamilya. 3 dekada na ang nakalipas mula nang una niyang sinimulan ang pangarap na maging isang bilyonaryo. Sa edad na 60, si Sandro ay isa ng haligi ng industriya. May-ari siya ng maraming negosyo na nagtatagumpay hindi lang sa Pilipinas, kundi sa iba't ibang bahagi ng mundo. Ang kanyang pangalan ay naging simbolo ng tagumpay at yaman. Isang larawan ng taong nagtagumpay sa pamamagitan ng sipag at tiyaga. Ngunit sa likod ng kasikatan at yaman, naroon pa rin ang kanyang pamilya. Palagi nasa gilid, patuloy na iniintindi siya. Isang gabi, isang engrandeng pagtitipon ang isinagawa sa isa sa mga marangyang hotel sa Maynila upang ipagdiwang ang ika-30 anibersaryo ng kanyang kumpanya. Dumalaw ang mga kilalang negosyante, politiko at iba pang personalidad na humahanga sa kanya. Sa gitna ng engrandeng selebrasyon, nandoon din ang kanyang pamilya, ang kanyang asawa na si Liza at ang kanilang mga anak na si Mika at Jiro, na ngayon ay may sarili ng mga pamilya.
Habang nagsisimula ang programa, lumapit si Mika kay Liza na nakaupo malapit sa harapan. Ma, mukhang abala na naman si Papa. Sabi ni Mika habang nakatingin sa kanilang ama na nasa gitna ng isang grupo ng mga investor at patuloy nakikipag-usap tungkol sa isang paparating na proyekto. Lumingon si Liza kay Sandro na halos hindi man lang sila tiningnan mula nang dumating sila. Ngumiti siya ng bahagya. Sanay na ako, Mika. Ganyan naman lagi ang papa mo. Pero at least, nandito siya. Tingin mo ba? Mapapansin niya kami, ma? Pakiramdam ko parang negosyo pa rin ang mas importante sa kanya. Tanong ni Mika na may halong lungkot sa tono. Bago pa man makasagot si Liza, biglang naganap ang highlight ng gabi, ang talumpati ni Sandro. Tumayo ito sa entablado habang lahat ng mata ay nakatuon sa kanya. Malinis ang kanyang suit at may halong otoridad ang kanyang boses habang nagsimula niyang magsalita. 3 dekada na mula nang itatag ko ang kumpanyang ito. Mula sa simpleng pangarap na mabigyan ng magandang kinabukasan ng aking pamilya, lumago ito sa hindi inaasahan. Pero kung may isang bagay ako natutunan sa lahat ng ito, iyon ay hindi tungkol sa pera o sa yaman, kundi sa dedikasyon at sakripisyo para sa mga taong mahalaga sa atin. Saglit na tumigil si Sandro at napatingin sa direksyon ni Liza, Mika at Jiro. Bagamat naroon sila, tila malamig ang distansya sa pagitan nila. Alam ni Sandro na naroon sila upang magpakita ng suporta. Ngunit ramdam niya na para may pader na nakapagitan sa kanila. Tumuloy siya sa kanyang talumpati, ngunit may kakaibang lungkot sa kanyang boses. Pagkatapos ng programa, nagkaroon ng cocktail party kung saan nakipag-usap muli si Sandro sa mga partner at executive. Habang abala siya sa networking, lumapit si Jiro sa kanya, dala ang isang baso ng wine. Papa, sabi ni Jiro na ngayon ay isa ng tagapamahala ng sariling negosyo. Impressive ang speech mo kanina. Salamat anak, puro totoo ang sinabi ko. Mahalaga ang pamilya sa akin. Sagot ni Sandro habang muling tinitingnan ang kanyang telepono na patuloy sa pag-ring. Napabuntong hininga si Jiro. Papa, baka naman pwedeng maglaan ka ng kaunting oras sa amin. Narito kami hindi lang bilang suporta. Gusto lang naming makausap ka. Kamustahin ka bilang ama, hindi bilang CEO. Natigilan si Sandro. Sa unang pagkakataon sa gabing iyon, iniwan niya ang telepono sa mesa at tinitigan si Jiro. Pasensya ka na anak. Minsan talaga, hindi ko namamalayan na napapabayaan ko na kayo. Gagawan ko ng paraan. Bagamat hindi sigurado si Jiro kung seryoso ang ama, ngumiti na lang siya at umalis. Sa likod ng kanyang isip, ramdam ni Sandro ang bigat ng mga salitang iyon. Ngunit tulad ng dati, mabilis siyang bumalik sa mundo ng trabaho. Umaasa may bukas pang pagkakataon para ayusin ang lahat. Makaraan ng ilang buwan mula sa engranding pagtitipon, nagpasya si Liza na magplano ng isang family reunion sa kanilang ancestral home sa probinsya. Alam niyang ito na ang pagkakataon upang mabuo muli ang pamilya, kahit pa man lang sa isang araw. Sa kabila ng pag-aalangan, pumayag si Sandro matapos ang paulit-ulit na pakiusap ni Liza at ng mga bata. Dumating ang araw ng reunion. Ang bahay, isang lumang mansyon na itinayo pa noong kabataan ni Sandro, ay napuno ng tawanan at ingay mula sa kanilang mga apo at kamag-anak. Naghahanda si Liza ng mga tradisyonal na pagkain habang sina Mika at Jiro ay tumulong sa pag-aasikaso ng mga bisita. Dumating si Sandro na mas huli kaysa sa inaasahan, sakay ng kanyang itim na SUV. Suot niya ang isang formal na polo na para bang pupunta siya sa isang meeting sa halip na isang simpleng salo-salo. Nang makita siya ng kanyang mga apo, agad silang tumakbo papunta sa kanya. Lolo! Lolo! Lolo Sandro! Sigaw ng mga bata habang nagtatakbuhan papunta sa kanya. Ngumiti si Sandro at bahagyang yumuko upang salubungin ang mga ito.
Ang lalaki niyo na ha. Hindi ko na kayo makilala. Sabi niya habang isa-isang kinarga ang mga apo. Ngunit sa kabila ng ngiti, halata sa kanyang kilos na may iniisip siyang iba. Habang ang lahat ay nagkukwentuhan sa hardin, si Sandro ay tumutok sa kanyang laptop sa loob ng bahay. Binuksan niya ang mga email at sinimulan ang pagsusuri ng mga bagong ulat mula sa kanyang mga kumpanya. Napansin ito ni Liza kaya lumapit siya. Sandro, nandito na tayo. Pwede mo bang isara muna yan? Kahit ngayon lang? Tanong ni Liza na may bahagyang inis ngunit may lambing pa rin. Liza, may mahalagang transaksyon akong kailangang bantayan. Hindi ito pwedeng ipagpaliban. Sagot ni Sandro nang hindi tumitingin sa kanya. Sandro, sabad ni Liza. Hindi ka namin inimbita dito para magtrabaho. Nandito ang buong pamilya natin. Ang tagal naming hinintay na makasama ka ng ganito. Hindi mo ba naiintindihan kung gaano kahalaga ito para sa amin? Saglit na tumigil si Sandro, hindi siya sumagot, ngunit isinara niya ang laptop. Tumayo siya at tinawakan ang balikat ni Liza. Pasensya ka na. Sige, lalabas na ako. Nang lumabas si Sandro, agad siyang pinuntahan ni Jiro na nag-aayos ng barbecue. Pa, buti naman at sumama ka sa amin. Kamusta naman ang trabaho? Nguminti si Sandro ng tipid. Ganun pa rin anak. Abala, pero masaya naman na makasama kayong lahat. Sa hapunan, nagtipon-tipon ng pamilya sa mahabang lamesa sa ilalim ng malaking puno ng mangga. Masaya ang lahat. Nagkukulitan ng mga bata, nagtatawanan ng mga matatanda, at nagkukwentuhan sina Mika at Jiro tungkol sa kanilang mga buhay. Ngunit kahit nasa gitna si Sandro, tila may agwat pa rin sa kanya at sa kanyang pamilya. Sinusubukan niya makisali sa mga usapan, ngunit madalas ay nauuwi ito sa tungkol sa negosyo. Papa, biglang sabi ni Mika, naisip mo ba kung kailan ka magre-retire? Napatingin si Sandro sa kanya at tumawa ng bahagya. Retire? Hindi ko pa iniisip yon. Marami pa akong plano para sa kumpanya, anak. Baka naman pwede mo nang hayaan ng iba na magpatakbo, Papa. Sabi ni Jiro. Nasa tamang edad na kami ni ate para tulungan ka kung gusto mo. Hindi agad sumagot si Sandro. Alam niyang totoo ang sinabi ni Jiro. Ngunit nahihirapan siyang bitawan ang kontrol. Pag-iisipan ko. Sagot niya sa wakas. Habang natutulog na ang iba, naiwan sina Liza at Sandro sa hardin. Nakaupo sa isang lumang bangko. Nag-usap sila habang pinapanood ang mga alitap-tap sa dilim. Sandro, mahinang sabi ni Liza. Alam ko mahalaga sa iyo ang trabaho mo. Pero sana, pag-isipan mo rin kung paano tayo. Hindi na tayo bumabata. Ang gusto ko lang, maramdaman namin na kasama ka namin kahit papaano. Napatingin si Sandro kay Liza, ngunit hindi siya agad nakapagsalita. Tumango siya ng dahan-dahan. Alam ko, Liza. Alam kong marami akong pagkukulang. Pero ginagawa ko ito para sa kinabukasan nyo. Siguro, oras na nga para mas mabigyan ko kayo ng atensyon. Bagamat hindi lubos ang sagot ni Sandro, ngumiti si Liza at hinawakan ang kanyang kamay. Sa kabila ng lahat, naroon pa rin ang pangako ng isang posibilidad na baka, sa wakas, magsisimula na siyang magbago. Makalipas ang ilang buwan mula sa reunion, nagkaroon si Sandro ng bihirang pagkakataon na magpahinga sa kanilang tahanan. Bagamat madalas siyang nasa opisina o sa iba't ibang bansa para sa trabaho, isang araw ay nagdesisyon siyang manatili sa bahay upang magpahinga. Hindi ito karaniwang nangyari, kaya't natuwa si Liza at ang kanilang mga anak. Maaga pa lang ay gising na si Liza, abala sa paghahanda ng almusal. Amoy na amoy sa buong bahay ang niluluto niya sinangag at longganisa. Dumaan si Mika sa kusina habang bitbit ang isang tasa ng kape. Ma, si Papa ba talaga maghapon dito? Sigurado ba siya? Tanong ni Mika na tila hindi makapaniwala.
Ngumiti si Lisa habang nilalagyan ng itlog ang plato. Oo anak, sabi niya, wala raw siyang meeting ngayon. Hindi ba magandang balita? Nagkibit balikat si Mika. Sana naman ma, pero kilala mo si Papa. Hindi mapakali yun. Tingnan natin kung hindi yan magbukas ng laptop niya. Pagbaba ni Sandro mula sa kwarto, suot pa rin niya ang kanyang malinis na polo at slacks bagamat hindi siya aalis. Nagulat si Lisa na inaasahang magpapahinga lang ito sa bahay. Bakit parang pang-opisinang suot mo? Hindi ka naman aalis, di ba? Tanong ni Lisa habang hinahain ang almusal. Nasanay lang siguro, sagot ni Sandro habang umupo sa mesa. Pero don't worry, nandito lang ako buong araw. Habang kumakain, masaya silang nagkwentuhan. Tinanong ni Mika si Sandro tungkol sa mga plano niya sa negosyo at sinagot naman ito ng ama ng detalyado tulad ng dati. Ngunit napansin ni Mika na kahit naroon siya, parang laging bumabalik ang usapan sa trabaho. Papa, sabi ni Mika, baka naman pwede nating pag-usapan ang ibang bagay. Like, kamusta ka? Ano ba mga plano mo para sa sarili mo? Natigilan si Sandro, tila hindi sanay sa tanong na iyon. Ako? Wala naman masyado. Trabaho lang. Bakit mo natanong? Wala lang pa. Gusto lang naming marinig kung ano ang mga personal na plano mo. Hindi yung para sa kumpanya, hindi yung para sa investments. Ikaw naman. Ngumiti si Lisa habang tumitingin kay Mika. Tama si Mika, Sandro. Kaming pamilya mo, gusto rin naming marinig kung paano ka. Pilit nang ngumiti si Sandro. Ngunit sa loob-loob niya, hindi niya alam ang sagot. Sanay siyang lagi nakatuon sa negosyo, sa mga layunin niya. Hindi niya napansin na sa dami ng oras na ginugugol niya sa pagpapalago ng kumpanya, nakalimutan na niyang tanongin ng sarili kung ano ba talaga ang gusto niya sa personal na buhay. Pagkatapos ng almusal, pinilit ni Liza na makuha ang atensyon ni Sandro para sumama sa kanya sa hardin. Naglakad sila habang tinuturuan niya ang asawa na mag-alaga ng mga halaman. Tingnan mo itong mga tanim ko, sabi ni Liza habang hawak ang isang maliit na paso. Kapag inaalagaan mo na maayos, lumalago. Pero kung napapabayaan mo, kahit gaano kaganda sa simula, matutuyo rin. Napatingin si Sandro sa mga halaman at napaisip. Parang negosyo rin pala. Kailangan ng panahon at alaga. Hindi lang negosyo, Sandro. Sagot ni Liza habang inilapag ang paso. Parang pamilya rin. Hindi porket nandyan na sila, hindi mo na sila aalagaan. Tumahimik si Sandro, tila tinatanggap ang mga salita ng kanyang asawa. Alam niyang tama si Liza, sa dami ng taon na inilaan niya sa trabaho, kahit nasa paligid lang ang kanyang pamilya, tila hindi niya naibigay ang oras at atensyon na karapat dapat sa kanila. Sa hapong iyon, habang naglalaro ang kanyang mga apo sa sala, lumapit si Mika kay Sandro na nakaupo at tahimik na nagbabasa ng pahayagan. Pa, may tanong lang ako, sabi ni Mika habang umupo sa tabi ng ama. Ano yun anak? Tanong ni Sandro, binaba ang dyaryo at tinitigan ang kanyang anak. Pa, naisip mo na ba kung hanggang kailan ka magtatrabaho nang ganito kaabala? Nagkibit balikat si Sandro. Hindi ko pa naiisip, Mika. Gusto kong masigurado na stable ang lahat bago ako huminto. Stable na tayo pa. Matagal na. Kung para sa amin mo pa rin ginagawa to, siguro oras na para maglaan ka naman ng oras para sa sarili mo at para sa amin. Nandito kami para tumulong. Napalunok si Sandro at tumingin kay Mika. Hindi niya alam kung paano sasagutin iyon. Alam niyang totoo ang sinasabi ng anak, pero tila mahirap para sa kanya na bitawan ang buhay na nakasanayan na niya. Ngunit sa sandaling iyon, habang pinapanood ng kanyang mga apo na masayang naglalaro,
naramdaman niya ang bigat ng katotohanan. Hindi na niya mababawi ang mga nawalang oras, ngunit maaari pa siyang magsimula. Pag-iisipan ko, Mika. Sagot niya sa wakas. Baka panahon na nga. Ngumiti si Mika at tumango. Umaasang sa wakas ay magkakaroon na ng pagbabago. Sa sulok ng isip ni Sandro, alam niyang tama ang mga sinasabi nila. Ngunit kaya ba niya magbago? O masyado nang huli ang lahat? 3 buwan matapos ang kanilang huling pag-uusap sa family reunion, hindi nagbago si Sandro. Bagkus, mas lalo pa siya naging abala sa kanyang negosyo. Nagpasya siyang palawakin ang kanyang kumpanya at maglunsad ng isang global expansion na pinaniniwalaan niyang magiging pinakamatagumpay niyang proyekto. Sa halip na magpabagal, mas lalo pa niyang itinaas ang kanyang pamantayan kahit paunti-unti nang naapektuhan ang kanyang relasyon sa pamilya. Isang gabi, nagplano si Liza na magkaroon ng dinner kasama ang buong pamilya sa kanilang bahay. Sina Mika at Jiro kasama ang kanilang mga asawa at mga anak ay dumating ng maaga upang makatulong sa paghahanda. Lahat sila ay umaasang magkakaroon ng tahimik at masayang salo-salo kasama si Sandro na bihirang-bihira nang makita. Pagdating ni Sandro sa bahay, hating gabi na, pagod mula sa sunod-sunod na meeting at conference call. Pumasok siya sa bahay habang nakasandal pa ang telepono sa kanyang tainga. Okay, make sure the deal in Singapore goes through tomorrow. I don't want any mistakes. I'll review the documents again first thing in the morning. Sabi niya habang papasok sa sala, hindi man lang napansin ang kanyang mga apo na naghihintay sa kanya. Lolo! Sigaw ni Lucas, ang pinakamatanda sa mga apo. Tumakbo ito papunta sa kanya. Hawak ang isang notebook na puno ng kanyang mga drawing. Tingnan mo po yung ginawa kong design ng spaceship. Ngunit si Sandro, na abala pa rin sa pakikipag-usap sa telepono, ay tumingin lamang sandali kay Lucas. Later, Lucas. Busy si lolo mo ngayon. Napatigil si Lucas, hawak pa rin ang kanya notebook. Napansin nito ni Mika at mabilis siyang lumapit sa anak. Halika na anak, bigyan natin ng oras si lolo. Sumunod si Lucas, ngunit halatang masama ang loob. Napansin din ito ni Liza, kaya lumapit siya kay Sandro na matapos ito mag-usap sa telepono. Sandro, hindi mo man lang ba kaya magalaan ng oras para sa kanila? Ilang taon na lang. Baka hindi na nila gustuhin lapitan ka. Sabi ni Liza, may halong hinanakit. Liza, hindi mo naiintindihan. Sagot ni Sandro, bumuntong hininga habang inilalapag ang kanyang briefcase. Napakahalaga ng ginagawa ko ngayon. Ang global expansion na to, ang magtitiyak na hindi maghihirap ang pamilya natin, kahit kailan. Pero hindi to tungkol sa pera, Sandro. Sagot ni Liza, ang tono ng boses niya ay mas mataas na ngayon. Ang kailangan nila ay oras mo, hindi kayamanan mo. Ang mga apo mo, umaasa sa'yo, pero lagi ka nalang wala. Hindi mo ba nakikita kung gaano kasakit yun para sa kanila? Hindi sumagot si Sandro. Tumayo siya, kumuha ng tubig at umupo sa sofa habang binubuksan ang kanyang laptop. Alam niya may punto si Liza, ngunit sa kanyang isipan, ang trabaho ay mas mahalaga sa ngayon. Kinabukasan, nagising si Sandro na maaga upang maghanda para sa isang video conference. Habang nasa sala siya at abala sa pagsusuri ng mga dokumento, lumapit muli si Lucas, hawak ang kanyang notebook. Lolo, tingnan mo na po ngayon. Sabi ng bata, umaasa pa rin. Ngunit kahit sa pagkakataong iyon, hindi siya nilingon ni Sandro. Mamaya na Lucas, ang dami kong ginagawa. Tahimik lang na umalis si Lucas, ngunit sa kalooban nito, unti-unti nang nawawala ang pananabik niya sa kanyang lolo. Sa hapon, narinig ni Sandro ang boses ng bata mula sa hardin. Ayoko na, lagi namang busy si lolo, hindi niya naman ako pinapansin. Sabi ni Lucas kay Mika na pilit siyang kinakalma. Sa unang pagkakataon, nakaramdam si Sandro ng kirot.
Hindi man niya ito ipinakita, alam niya ang mga salita ng kanyang apo ay tumama sa kanya. Ngunit sa halip na harapin ito, bumalik siya sa kanyang laptop at sinabi sa sarili, "Wala akong oras para dito. May mas mahalaga akong dapat gawin." Sa kanyang isipan, iniisip niyang ginagawa niya ang lahat para sa kanilang kinabukasan. Ngunit hindi niya nakikita na ang kasalukuyan ay unti-unting nawawala. Makaraan ng ilang linggo mula sa insidente kay Lucas, nagpa siya sina Mika at Jiro na harapin si Sandro ng masinsinan. Pareho silang nag-aalala para sa kalagayan ng kanilang ama na tila hindi na tumitigil sa pagtatrabaho. Bukod sa madalas itong stress, napansin nilang unti-unti nang nawawala ang koneksyon nito sa pamilya, lalo na sa mga apo. Isang gabi, nagtipon sila sa bahay ni Sandro at Liza. Pagkatapos ng hapunan, habang abala si Sandro sa kanyang laptop sa sala, lumapit sina Mika at Jiro. Nagpalitan muna sila ng tingin bago magsimulang magsalita si Mika. "Papa," sabi ni Mika na tinatangkang panatilihing mahinahon ang kanyang tono. "Pwede ba tayo mag-usap? Importante to." Tumingin si Sandro sa kanila ng saglit bago muling bumalik sa laptop. "Anong kailangan nyo? Pwede bang mamaya na? Marami akong kailangan tapusin." Ngunit hindi natinag si Jiro. "Pa, ito ang problema. Lagi mo sinasabi na busy ka. Lahat ng oras mo nasa trabaho. Pero halos wala ka ng panahon sa amin. Lalo na sa mga apo mo." Napahinto si Sandro sa pagtipa sa keyboard. Napatingin siya kay Jiro, ngunit halata sa mukha niya ang inis. "Jiro, sa tingin niyo ba, madali lang ang ginagawa ko? Ang lahat ng to para sa inyo. Para sa kinabukasan ng pamilya natin." "Papa," sabat ni Mika, "naiintindihan namin yon. Pero hindi mo na kailangan gawin lahat mag-isa. Pwede mo nang ipasa sa amin ang ibang responsibilidad. Kami na magpapatuloy ng mga plano mo." "Ano? Ibigay sa inyo? Akala niyo ba madali lang yon?" Tumawa si Sandro, ngunit ang tono niya ay halatang may galit. "Walang nakakaintindi sa laki ng sakripisyo ko para makarating tayo sa ganito. Hindi ko ipagkakatiwala ito kahit kanino. Kahit sa inyo." "Pa, hindi ito tungkol sa negosyo," sagot ni Jiro na pilit pinipigilan ang pagtaas ng kanyang boses. "Tungkol ito sa pamilya mo. Sa amin. Sa mga apo mo. Alam mo bang halos hindi nakilala ni Lucas ang tunay mong ugali? Ang alam niya lang, laging busy si Lolo." Napatigil si Sandro. Ang mga salitang iyon ay tila suntok sa kanyang dibdib. Ngunit sa halip na bumigay, lalo pang tumigas ang kanyang disposisyon. Tumayo siya at itinulak ang laptop palayo. "Alam niyo kung anong problema niyo?" sigaw niya. "Inaasahan niyo na lagi na lang nandito ako para tumulong sa mga maliliit na bagay. Pero hindi niyo naiintindihan ang halaga ng ginagawa ko para siguraduhin hindi kayo maghirap. At kung hindi niyo yun kayang tanggapin, hindi ko alam kung paano pa kayo matutulungan." "Pa, wala kaming sinasabing ganyan," sagot ni Mika na halatang nasasaktan na rin. "Ang gusto lang namin, kahit kaunting oras, gusto naming makasama ka bilang ama at lolo, hindi bilang CEO." Sa puntong iyon, lumapit si Liza mula sa kusina, halatang narinig ang pagtatalo. "Sandro," sabi niya na mahina, ngunit madiin, "hindi na to tungkol sa trabaho. Nawala ka na sa amin ng maraming taon. Kung ganito ka pa rin hanggang ngayon, hanggang kailan pa? Kailan mo balak ayusin to?" Huminga na malalim si Sandro at tumingin kay Liza, Mika at Jiro. Alam niyang tama sila, ngunit hindi niya kayang tanggapin na maaaring mali ang mga naging desisyon niya. "Kailangan kong bumalik sa opisina bukas. Tapos na ang usapang ito." Pagkaalis si Sandro patungo sa kanyang opisina sa itaas, naiwan sina Mika, Jiro at Liza sa sala. Si Mika ay napaupo sa sofa, pinipigilan tumulo ang kanyang luha. "Ma, hanggang kailan tayo maghihintay na magising siya? Natatakot akong baka hindi na niya makita ang totoong mahalaga." Hinawakan ni Liza ang kamay ni Mika.
Anak, may pag-asa pa. Pero sa ngayon, hayaan na muna natin siya. Sana dumating ang araw na maintindihan niya na hindi lahat ng bagay ay kayang bayaran ng pera. Ngunit habang nasa itaas si Sandro, tahimik na nakaupo at nakatitig sa kanyang laptop, nagsisimula na rin bumalik sa kanya ang mga salitang binitawan ng kanyang pamilya. Sa kabila ng kanyang galit at pride, hindi niya may kakaila na may bigat ang mga iyon at sa unang pagkakataon, nagtanong siya sa sarili. Tama ba talaga ang mga ginagawa ko? Lumipas ang ilang buwan at tila hindi pa rin nagbago si Sandro. Sa kabila ng paulit-ulit na pakiusap ng kanyang pamilya, lalo pa ito naging abala sa kanyang trabaho. Ang global expansion ng kanyang kumpanya ay nagresulta sa higit pang mga proyekto, mas maraming responsibilidad at mas kaunting oras para sa pamilya. Sa kabila nito, umaasa pa rin ang mga apo ni Sandro na makita siya nakikilahok sa kanilang buhay. Dumating ang ika-10 kaarawan ng kanyang apo na si Lucas, ang pinakamatanda sa mga apo. Isang simpleng salo-salo lang ang inihanda ni Mika sa bahay ni Liza at Sandro. Umaasang dadalo si Sandro sa espesyal na araw na ito. Alam nilang abala ito, ngunit nagpatuloy pa rin sila sa pagpapadala ng imbitasyon at muling siniguradong makakapahinga ang ama sa araw na iyon. Sa araw ng kaarawan, masaya ang buong pamilya. Abala si Mika sa pag-aasikaso ng mga bisita, habang si Jiro naman ay tumutulong sa pag-aayos ng mga lobo at dekorasyon. Si Lucas, bagamat halatang sabik na sabik, ay madalas sumatakbo papunta sa gate. Nagbabakas sakaling darating ang kanyang lolo. Ma, darating si lolo, di ba? Tanong ni Lucas kay Mika habang inaayos ito ang kanyang damit. Siyempre naman anak, sabi niya pupunta siya. Sagot ni Mika, bagamat nag-aalala na rin dahil wala pa si Sandro. Nang dumating na ang oras ng pagsisimula ng handaan, lahat ay naroon maliban kay Sandro. Ilang beses nang tumawag si Lisa sa telepono nito, ngunit hindi ito sumasagot. Sa kabila na lahat, sinimulan na nila ang party. Umaasang darating si Sandro sa kalagitnaan ng programa. Habang naglalaro ang mga bata sa labas, lumapit si Lucas kay Mika. Hawak ang isang maliit na regalo na inihanda niya para sa kanyang lolo. Mama, bakit hindi pa dumarating si lolo? Sabi niya pupunta siya. Pilit ngumiti si Mika. Baka may importanteng trabaho lang anak, pero huwag ka mag-alala. Tatawagan ko siya ulit. Habang tumatagal ang gabi, hindi na napigilan ni Lucas ang kanyang lungkot. Nang matapos ang party, umupo siya sa isang sulok, hawak pa rin ang kanyang regalo para sa kanyang lolo. Kinabukasan, tumawag si Sandro kay Lucas. Alam niyang hindi siya nakadalo, ngunit sa isip niya, kayang ayusin ng simpleng paliwanag ang lahat. Nang sinagot ni Lucas ang tawag, agad itong nagsalita. Lucas, pasensya ka na. Hindi ako nakapunta sa party mo. May biglang meeting na hindi ko maiwan. Babawi ako, promise. Ngunit malamig ang sagot ng bata. Lolo, lagi mo namang sinasabi yan eh. Pero hindi ka naman talaga pumupunta. Lagi ka nalang busy. Natigilan si Sandro. Lucas, ginagawa ko ito para sa inyo. Para sa kinabukasan ninyo. Pero hindi ko kailangan ng pera mo, Lolo. Ang gusto ko lang, maglaro ka kasama ko. Sagot ni Lucas bago ibinaba ang telepono. Nanatili si Sandro nakatingin sa telepono. Ramdam ang bigat ng bawat salitang binitawan ng kanyang apo. Alam niyang nasaktan ito, ngunit sa halip na umamin ng kanyang pagkukulang, itinuon na lamang niya ang sarili sa trabaho. Nagbubulag-bulagan siya sa katotohanang unti-unti na siya nawawala sa buhay ng kanyang pamilya. Habang natutulog si Sandro ng gabing iyon, hindi maalis sa kanyang isipan ang sinabi ni Lucas. Ngunit tulad ng dati, itinulak niya ito sa likod ng kanyang isipan. Iniisip na maaayos niya rin ang lahat kapag natapos na ang expansion. Ngunit sa kaloob-looban niya, alam niya ang bawat oras na lumilipas ay hindi na niya mababawi. Sa edad na 70,
Si Sandro ay isa ng kilalang pangalan hindi lamang sa Pilipinas kundi sa buong mundo. Ang kanyang negosyo ay umabot na sa sukdulan ng tagumpay at ang kanyang pangalan ay simbolo ng yaman at impluwensya. Ngunit sa likod ng kanyang tagumpay, nanatili siyang malayo sa kanyang pamilya. At ngayon, ang kanyang mga apo ay mga binata't dalaga na, ay halos hindi na rin siya nakakasama. Isang gabi habang nanonood ng TV sa kanyang magarang opisina sa bahay, isang pelikula ang napanood niya. Tungkol ito sa isang matandang mayaman na pinalibutan ng kanyang pamilya. Hindi dahil sa pagmamahal, kundi dahil hinihintay nilang mamatay ito upang mapamana ang kayamanan. Natigilan si Sandro. Hindi niya maalis sa isip ang kwento ng pelikula. Sa kanyang isip, unti-unting lumalakas ang ideya. Baka ganoon din ang iniisip ng kanyang pamilya tungkol sa kanya. Kinabukasan sa kanilang malawak na hardin, dumalaw ang kanyang mga apo. Sina Lucas na ngayon ay nasa 20 anyos na at kasalukuyang nag-aaral sa kolehiyo. At ang bunsong si Leia na nasa 18 anyos na, katatapos lang sa high school. Dumating sila upang bumisita. Dala ang mga pasalubong nila na tila gusto nilang mapasaya ang kanilang lolo. Hi Lolo! Masayang bati ni Leia habang inilapag ang isang kahon ng cookies sa mesa. Bumili ako ng paborito mong cookies sa paborito mong bakery. Si Lucas naman, hawak ang isang libro tungkol sa mga successful businessmen, lumapit sa kanya. Lolo, nakita ko to sa bookstore. Akala ko magugustuhan mo, kaya binili ko. Ngunit sa halip ng ngumiti o magpasalamat, tumingin lamang si Sandro sa kanila ng malamig. Bakit kayo nandito? May kailangan ba kayo? Tanong niya, ang tono ng boses ay puno ng pag-aalinlangan. Nagkatinginan sina Lucas at Leia, halatang nagulat sa tanong. Wala po Lolo, gusto lang po naming bumisita. Sagot ni Leia, nagpipilit ngumiti. Matagal na po kasi simula noong huli tayo nagkita. Tumahimik si Sandro at tumingin sa bintana. Naisip niya ang pelikulang kanyang napanood. Talaga bang gusto lang nilang bumisita? O baka may hinihintay silang kapalit? Bulong niya sa sarili. Ayaw niyang sabihin na lantaran ang iniisip niya. Ngunit naroon ang bigat ng duda. Habang patuloy ang pag-uusap, tila hindi maalis si Sandro ang kanyang iniisip. Nang magtanong si Lucas tungkol sa kalusugan niya, mas lalo pa itong nagduda. Lolo, kamusta na po kayo? Malakas pa naman kayo, di ba? Tanong ni Lucas na may pag-aalala. Bakit mo naman natanong yan? Gusto mo na bang malaman kung kailan ako mawawala? Sagot ni Sandro na may halong sarkasmo. Agad na natahimik si Lucas. Lolo, hindi naman po ganun. Sagot ni Lucas halatang nasaktan sa sinabi ng kanyang lolo. Lolo, bakit parang ang layo niyo po sa amin? Sabat ni Leia. Gusto lang po naming makasama kayo, pero parang lagi kayo may pader sa amin. Leia, Lucas, marami akong iniisip. Hindi ko kailangan ng drama. Malamig na sagot ni Sandro bago tumayo at iniwang mag-isa ang dalawa sa hardin. Sa loob ng kanyang opisina, nanatiling tahimik si Sandro habang nakatitig sa kanyang mga papeles. Hindi niya kayang sabihin ang kanyang iniisip, ngunit hindi rin niya ito mabura. Sa kabila ng tagumpay at yaman na naabot niya, ramdam niya ang kawalan ng tiwala kahit sa sarili niyang pamilya. Ang ideya na baka hinihintay lamang siya mawala upang maangkin ang kanyang yaman ay tila nakabaon sa kanyang isipan. Sinisira ang anumang pagkakataon na maging malapit muli sa kanyang pamilya. Sa sala, naiwan sina Lucas at Leia na tahimik. Leia, sabi ni Lucas, bakit parang laging galit si Lolo sa atin? Hindi ko rin alam. Sagot ni Leia may halong lungkot. Pero sana maintindihan niya na nandito tayo hindi dahil sa pera niya. Mahal natin siya, kahit ganoon siya. Sa kabila ng lungkot, nagpa siya silang hindi susuko sa kanilang lolo. Ngunit para kay Sandro, ang kanyang isipan ay patuloy na nilalamon ng duda at takot. Takot na baka ang pamilya niyang sinakripisyo niya, ang lahat
ay hinihintay na lamang ang kanyang wakas. Isang gabi, pauwi si Sandro mula sa isang late night meeting sa Makati. Madilim ang kalsada at dahil sa pagod at stress mula sa sunod-sunod na negosyo na inaasikaso niya, hindi niya napansin na mabilis na paparating na sasakyan sa kabilang lane. Sa kanyang pagmamadaling umiwas, biglang sumalpok ang kanyang kotse sa isang poste. Tumunog ang malakas na kalabog sa paligid at ang harap ng kanyang mamahaling sasakyan ay nagkagusot. Sa kabutihang palad, hindi malala ang mga sugat ni Sandro. Mga galos lang sa noo at braso. Ngunit dinala pa rin siya sa ospital ng mga responding emergency team para masigurong wala siyang internal injuries. Habang nakahiga sa emergency room, nakatingin siya sa puting kisame at napaisip. Muntik na pala akong mamatay. Bulong niya sa sarili. Naramdaman niya nanginginig ang kanyang mga kamay. Sa kabila ng kayamanan niya, naroon pa rin ng takot na mag-iisa siya. Ngunit mas malakas ang ibang emosyon, ang pagdududa sa kanyang pamilya, nang dahil lamang sa napanood niyang pelikula. Habang naglalaro sa isipan niya ang mga eksenang iyon, biglang pumasok ang ideya. Paano kung subukin ko sila? Sa isang iglap, nagpasya si Sandro. Magpapanggap siya may amnesia at titingnan kung tunay bang nagmamalasakit ang kanyang pamilya o kung ang yaman lang niya ang habol nila. Kinabukasan dumating sina Liza, Mika, Jiro at ng kanyang mga apo na sina Lucas at Leia sa ospital. Nang makita siya ni Leia, tumakbo ito papunta sa kama ng lolo. Lolo, okay lang po ba kayo? Sobrang nag-alala kami. Sabi ni Leia, halatang kinabahan pa rin. Si Lucas naman ay tahimik, ngunit halatang malungkot. Nakatayo sa tabi ni Leia. Lolo, paano nangyari to? Sabi ng doktor maayos naman po kayo. Pero kamusta po ang pakiramdam niyo? Napatingin si Sandro sa kanilang lahat. Nandito sila, nag-aalala. Ngunit totoo ba ang malasakit na yon? O bahagi lang ito na pagpapakitang tao? Pinilit niyang gawing seryoso ang kanyang muka at nagkunwaring nalilito. Sino kayo? Tanong niya habang hawak ang kanyang noo. Ano tong lugar na to? Sino ba ako? Nagkatinginan ng kanyang pamilya, gulat na gulat. Si Mika na nag-aalala agad lumapit sa doktor. Dok, ano po nangyayari? Bakit hindi niya kami maalala? Ipinaliwanag ng doktor na maaaring epekto ito ng trauma mula sa aksidente. Posibleng pansamantala lang ang pagkawala ng ala-ala ni Sandro, ngunit hindi nila matitiyak kung kailan ito babalik. Pa, mahinang sabi ni Jiro habang lumapit sa kanyang ama. Ako to si Jiro, anak mo. Kilala mo ba ako? Umiling si Sandro, pilit pinananatiling seryoso ang kanyang muka. Pasensya na, pero wala akong naaalala. Hindi ko alam kung sino kayo. Nakita niya malungkot ang lahat, lalo na ang mga apo niyang sina Lucas at Leia. Tila ba nasaktan ang kanilang damdamin, ngunit wala siyang narinig ni isang salita tungkol sa pera o yaman. Hindi niya alam kung totoo iyon o kung nagpapakabait lamang sila dahil sa kanyang kondisyon. Habang nasa sasakyan, pabalik sa bahay, tahimik ang buong pamilya. Si Leia ang bumasag ng katahimikan. Kailangan natin siyang tulungan, kuya. Sabi niya kay Lucas. Kahit hindi niya tayo matandaan, pamilya pa rin tayo. Hindi pwedeng pabayaan si Lolo. Oo, sagot ni Lucas. Kahit mahirap, gagawin natin lahat para maibalik ang alaala niya. Habang nakikinig si Sandro mula sa likod ng sasakyan, lihim niyang pinagmasdan ang kanyang mga apo. Sa kabila ng kanilang sinasabi, hindi niya maalis ang pagdududa. Talaga bang totoo ang malasakit nila o magaling lang silang umarte? Tanong niya sa sarili, ngunit hindi niya alam sa pagsisimula ng kanyang pagsubok na alagaan siya, unti-unti rin niya matutuklasan ang tunay na intensyon ng kanyang pamilya. Pag-uwi sa bahay matapos ang aksidente, mansinsinang pinag-usapan ni Mika, Jiro at Liza kung paano nila aalagaan si Sandro sa kalagayan nito. Ang pagkawala ng kanyang alaala
ay naging mabigat sa kanilang lahat, lalo na't hindi na nito natatandaan ang kahit isa sa kanila. Ngunit ang mga apo niyang sina Lucas at Leia ang nagkusang loob na mag-alaga sa kanilang lolo. Kuya, kaya ba natin to? Tanong ni Leia kay Lucas habang inaayos ang kwarto ng kanilang lolo. Kakayanin natin. Sagot ni Lucas, may determinasyong bumalik ang dating sigla ni Sandro. Kahit hindi niya tayo matandaan, gagawin natin ang lahat para maramdaman niyang mahal natin siya. Kinabukasan, si Lucas ang nag-asikaso ng unang appointment ni Sandro sa doktor. Maagang nagising si Lucas upang ihanda ang sasakyan. Nang papunta na sila sa ospital, kitang-kita ni Sandro ang pag-aalala ng kanyang apo. Lolo, huwag kayong mag-alala. Tutulungan namin kayong bumalik ang alaala nyo. Sabi ni Lucas habang maingat na sinusiguro ang seatbelt ng kanyang lolo. Bakit mo ginagawa to? Tanong ni Sandro, kunwari litong-lito. Hindi ko naman alam kung sino ka. Napangiti si Lucas. Dahil po pamilya tayo, hindi ko kailangan ng dahilan para alagaan kayo. Sa bahay naman, si Leia ang naatas sa magbantay kay Sandro. Binibigyan niya ito ng pagkain, sinisigurado regular ang iniinom na gamot, at binabasahan pa ito ng mga paborito nitong libro. Isang hapon habang binabasahan niya ng libro si Sandro, bigla ito nagsalita. Bakit ka nag-aabala para sa akin? Baka naman hinihintay mo lang na may makuha ka sa akin. Tanong ni Sandro, sinusubukan sukatin ang reaksyon ng kanyang apo. Natigilan si Leia at tiningnan ng kanyang lolo ng diretso sa mga mata. Lolo, hindi po ako nandito para sa pera niyo. Nandito ako dahil mahal kita. Pamilya tayo, at ang pamilya hindi iniiwan kahit gaano kahirap. Napatigil si Sandro. Bagamat nagpapanggap, ramdam niya ang bigat ng sinseridad sa boses ni Leia. Hindi niya inaasahan ang ganoong sagot mula sa kanyang apo. Bakit parang totoo ang sinasabi niya? Tanong niya sa sarili. Sa sumunod na linggo, naging regular ang mga gawain ni Lucas at Leia para alagaan si Sandro. Si Lucas ang nagdadala sa kanya sa therapy at sinisiguro na naaalagaan ang mga physical needs ito, habang si Leia naman ang nagbibigay ng emosyonal na suporta. Sa bawat araw na lumilipas, unti-unti nang nararamdaman ni Sandro ang tunay na pagmamalasakit ng kanyang mga apo. Ngunit sa kabila nito, nanatili pa rin ang kanyang pagdududa. Totoo kaya lahat ng to? O magaling lang sila magpanggap? Ang hindi niya alam, sa araw-araw na inaalagaan siya ng kanyang mga apo, unti-unti rin nagbabago ang pananaw niya sa kanila. Sa kabila ng kanyang pagpapanggap, nagkakaroon ng bahagyang lambot ang kanyang puso, isang damdaming matagal niyang itinanggi. Isang umaga, ilang linggo matapos ang lahat ng pag-aalaga at pagmamalasakit na ipinakita ng kanyang pamilya, nagising si Sandro na may bigat sa kanyang dibdib. Hindi na niya kayang itago ang katotohanan. Sa mga araw na kasama niya sina Lucas at Leia, naramdaman niya ang tunay na halaga ng pamilya. Isang bagay na matagal na niyang binaliwala sa kanyang habol sa kayamanan. Napagtanto niya na oras na upang wakasan ang kanyang pagpapanggap at humingi ng tawad. Habang naghahaponan ng kanilang pamilya sa sala, tahimik si Sandro. Nakatingin lang siya sa kanyang pinggan, tila nag-iisip ng malalim. Napansin ito ni Leia at Lucas, kaya nagtanong si Leia. Lolo, okay lang po ba kayo? Mukhang lalim ng iniisip nyo. Sabi niya, halatang nag-aalala. Huminga ng malalim si Sandro at tumayo mula sa kanyang upuan. May kailangan akong aminin sa inyo. Sabi ni Sandro, mabagal ngunit mariin ang kanyang boses. Nagkatinginan silang lahat. Ano po yun, Lolo? Tanong ni Lucas. Ito ay hindi madali para sa akin. Simula ni Sandro. Pero kailangan niyo itong marinig. Wala akong amnesia. Hindi ko kailanman nawala ang alaala ko. Lahat ng to ay ginawa ko para lang magpanggap. Gulat ang bumalot sa buong pamilya. Si Liza na nasa tabi ni Mika ay tila hindi makapaniwala.
Sandro, anong ibig mo sabihin? Tanong niya, nanginginig ang boses. Ginawa ko ito para subukin kayo, para malaman ko kung totoo ba ang pagmamalasakit niyo sa akin o kung hinihintay niyo lang ako mawala para makuha ang yaman ko. Sagot ni Sandro na napatahimik ang lahat. Nagkamali ako. Mali ang mga iniisip ko tungkol sa inyo. Hindi ko nakita kung gaano kayo kabuti, kung gaano ninyo ako minamahal. Ngayon ko lang naintindihan kung gaano ko kaswerte na magkaroon ng pamilya na tulad nyo. Lumapit si Lucas at Leia sa kanilang lolo. Si Leia na umiiyak na ay umakap sa kanya. Lolo, kahit ano pa po ang iniisip niyo noon, hindi nagbago ang pagmamahal namin sa inyo. Hindi namin kailangan ng yaman niyo. Kayo ang mahalaga sa amin. Lolo, sabi ni Lucas na halatang pinipigilan ang kanyang luha. Hindi namin hiniling ang kayamanan mo. Ang gusto lang namin, ang oras mo, ang presensya mo, at sana ngayon pa lang, mas makasama ka na namin. Niyakap ni Sandro ang kanyang mga apo at tumingin siya sa kanilang buong pamilya. Patawarin niyo ako sa sobrang pagmamadali kong maabot ang tagumpay. Nakalimutan ko kung ano ang tunay na mahalaga. Ayoko na ng ganitong buhay. Iiwan ko na ang buhay ng luho. Ang gusto ko lang, makasama kayong lahat habang kaya ko pa. Napangiti si Liza na ngayon ay nakalapit na sa kanya. Sandro, hindi pa huli ang lahat. Ang mahalaga, narito ka na ngayon at handa ka magbago. Simula noon, iniwan ni Sandro ang marangya at magulong buhay ng negosyo. Inilipat niya ang pamamahala ng kanyang kumpanya kina Mika at Jiro at naglaan siya ng oras sa mas simpleng buhay kasama ang kanyang pamilya. Sa bawat araw, sinisigurado niyang maipadama kay Lucas, Leia at sa iba pang miyembro ng pamilya na mahalaga sila sa kanya. Sa huli, natutunan ni Sandro na ang tunay na kayamanan ay hindi nasusukat sa dami ng pera o ari-arian, kundi sa pagmamahal at koneksyon sa pamilya. Napagtanto niya na ang oras na ibinibigay niya sa mga mahal niya sa buhay ang pinakamahalagang yaman na kailanman ay hindi mababayaran ng kahit anong halaga.